Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Romans 12 verse 1. Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ron and Sister Leonie, Brother Garo and Sister Christy Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Miharas and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jeneline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Msuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orpha, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulao and Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lionel Lopez, Brother Julius Pantig and Family, Sister Fen MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apa and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabia and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Sister Joyce Tacorda, Sister Filomena Tugade, Sister Luisa Miralles, Sister Madeline Napalang, Sister Mary Beth Balahadja, Sister Harriet, Sister Jennifer Lat, Sister Melanie Ilagan and Family, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Moreno and Family, Baby Jean, Sister Jean, Baby China and Baby Gina Antolin, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vidayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa inyo po ang mga kapatid ko sa Iglesia ng Piel. At muli sa inyo, sa mga kapatid ko sa Iglesia ng Pasintamo. At sa inyo na patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. Tayo po ay magpapatuloy sa ating panalangin. At
Gaya po ng dati, ako po ay naghahanda ng salita ng Diyos na ating babasahin at pagbubulay-bulayan. At ito po ay mababasa natin sa mga awit, chapter 51, sa verse 10. Ganito po ang sinasabi, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya nga po, ang paksa natin ngayong gabi ay ang tunay na pagbabago. Ang tunay na pagbabago ay, ito po ay ang ating mga puso ay nakahanda na talagang yung mga salita ng Panginoon ay ating inilalagay sa ating mga puso. Pero, ang nakagawian ng mga tao kapag dumarating ang bagong taon, mayroong iba't ibang mga pangako na sinasabi. Halimbawa na lang ay sa taong ito magbabago na ako, sa taong ito magpapakasipag na ako sa mga gawaing paglilingkod, sa taong ito ay gagawin ko kung ano yung mga bagay na nararapat gawin para sa ikalulugod ng Panginoon. So, yun ang tunay na pagbabago. Kasi, ang pagbabago na ginagawa ng tao ay hindi mula sa puso. Ito ay sinasabi lamang na nagmumula lang sa bibig, hindi nanggagaling sa puso. Kaya nga po, ang tunay na pagbabago, ito pong binasa ko sa inyo, na sinasabing, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Ang tunay na pagbabago ay ang puso natin, pinalilinis natin sa Panginoon. Dahil ayaw ng hindi kalooban ng Panginoon na ang kasalanan ay naninirahan sa ating puso. Kaya ang panalangin, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. So ito po ang tunay na babago sa buhay natin. Hindi lamang sa pamagitan ng bibig natin na tayo ay nagsasabing sa bagong taong ito ay magbabago na ako. Ang unang-una po ay hingin natin sa Panginoon na likhaan tayo na isang malinis na puso. Kasi kapag po malinis ang puso natin, ay doon po natin matatanggap ang tunay na pagbabago. At ang sabi dito ay magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Isa pang kahilingan sa panalangin ay yung baguhin ang isang espiritu. Magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Alam nyo, yung matuwid na espiritu, ang ibig sabihin nito, ng ating kaisipan ay laging nakaugnay sa Panginoon. Ng ating kaisipan, hindi nakasentro sa mga bagay na pansamantala lamang. Kaya nga ang kahilingan dito, panalangin ni Haring David ay magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Ito po ang tunay na pagbabago sa ating buhay na hinihingi natin sa Panginoon at patuloy nating hingin sa Panginoon na likhaan niya tayo ng malinis na puso sapagkat ang ating puso ay tahanan ng banal na espiritu. At kung tayo ay may malinis na puso, doon din natin mararanasan ang isang matuwid na espiritu sa loob natin, sa kalooban natin. Meron tayong matuwid na espiritu. Ang matuwid na espiritu ay laging, ang ating buhay ay lagi nating binubulay-bulay ang mga salita ng Panginoon. Sabagat ang salita ng Panginoon, ito lamang ang patuloy na babago sa ating buhay na maglilinis sa ating mga puso't isipan. Ang isa sa simbolo ng salita niya, itong salita ng Diyos ay tubig ng buhay. Kaya nga po, ito po ang napakahalagang panalangin. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Kaya nga mga kapatid, sa bagong taon ay kalooban ng Panginoon na tayo ay magbago. Hindi lamang sa pamagitan ng bibig natin. Kasi nakagawian na lang natin yung sa bagong taon, magbabago na ako. Magbabago na ang aking ugali.
Magbabago na ang aking pag-iisip na laging nakasentro sa mga bagay na pansamantala at hindi lamang na nanggagaling sa bibig natin ang sinasabi nating magbabago na ako, kundi kailangan po natin itong sinabi ni Haring David, likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Kailangan po natin ng isang malinis na puso upang sa pagbabagong taon ay makita ng Panginoon. Meron tayong pagbabago sabagat ang puso natin ay ating ipinalinis sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. At pagka malinis ang puso natin, ay may pangako naman siya sa Mateo 5:8. Sabi rito, mapapalad ang may malinis na puso. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po ang pangako. Kaya napakahalaga po ng panalangin. Likhaan mo ako, O Diyos, ng isang malinis na puso. At kung malinis ang puso natin, ito po ang pangako ng Panginoon. Mateo 5:8, inuulit ko po, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Yun po ang kahalagahan. Kaya idinadalangin ni Haring David na likhaan mo ako, O Diyos, na isang malinis na puso. At gayon din po ang ating maging panalangin na tayo ay likhaan na isang malinis na puso. At kung malinis ang puso natin, nangako ang Panginoon. Dito sa binanggit ko sa inyong salita, Mateo 5:8, mapapalad ang may malilinis na puso at makikita nila ang Diyos. Kaya purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita na inaasahan ng Panginoon. Gagawin po natin sa bagong taon na ating buhay ay makita ng Panginoon na meron tayong malinis na puso. Purihin po ang Panginoon. At magpatuloy po tayo sa ating panalangin. Panginoon, sa pagbabago ng taon, hinihingi ko po na ang mga salitang ito ay bigyan niyo ng bisa at kapangyarihan sa aming buhay. Ang kaming magkakapatid ay likhaan niyo po ng isang malinis na puso upang sa gayon, Panginoon, ang aming buhay patuloy na mabago sabagat walang ibang maglilinis ng puso namin sa pamagitan ng inyong banal na dugo na nagpapatawad ng lahat ng aming kasamaan at ang inyong banal na dugo ay siyang lumilinis sa aming mga puso. Kaya nga po, Panginoon, umaasa nga po ako ng mga salitang ito inyong binasbasan at inyong bigyan ng kapangyarihan sa aming buhay upang sa bagong taon makita po ninyo kami. Mayroong kami malinis na espiritu at mayroong bagong espiritu na laging nakaugnay po sa inyo. Tumaasa rin po ako, Ama, na kayo rin ang magpapala sa mga kapatiran sa Iglesia ng Pierre, sa bawat pangailangan ng aming mga kapatid. Pamutin niyo po ang bawat samayan. Lalo na po sa bagong taon, tulungan niyo kami makaisa kami ng espiritu na kami ay humiling sa inyo ang isang malinis na puso upang sa gayon, sa bagong taon ay meron kami bagong espiritu na mamumuhay kami ng naaayon sa inyong banal na kalooban. Kalaan niyo rin ang mga kapatiran sa Iglesia ng Pasong Tamo. Igawan niyo rin po sa aming mga kapatid ang patnubay ng banal na espiritu. Biyayaan niyo po kami palagi ng malinis na puso, Ama, at tulungan niyo bawat isa sa amin ay laging manatili sa inyo at sa inyong mga salita upang sa darating na bagong taon ay makita nyo meron kami tunay na pagbabago na kanulugod sa inyong banal na pangalan at nabibigyan namin kayo ng kalwalhatian. Ama, ang lahat po ng may sakit na mga kapatiran, patuloy po kayong magdala sa nila na kagaling at kagapitan. Lahat po ng mga nasa pagsubok ay inyo pong idagdag ang pananampalataya na kami po, Panginoon, ay may pag-asa sa inyo sapagkat ang inyong habag ay hindi nauubos upang kaming magkakapatid abutin at tulungan sa bawat biyayang pangailangan. Lalo na po sa bagong taong darating ay umaasa po ako
po na bawat sa amin, lilikhaan niyo kami ng malinis na puso at gagawin niyo kami ng anak na may malinis na puso sabagat kayo ay makikita namin ng mukha. Ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi, ipinagpapadalaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Diyos, ako'y naririto, sumasamo. Samahan mo ako sa bawat sakit, sa bawat lumay, kailangan ko ang iyong pagdamay. Takot ko'y pumihilo, damdamin ko'y tigil ng kalungkutan. Umaasa ang puso ko ito, aalalay ka sa hamon ng buhay. Likaan mo ako ng pusong bago at dalisay. Pumiin mo ang bawat takot at lumbay. Likaan mo ako ng pusong laging umaasa, upang sa buhay ko'y maluwalhati ka. Mahal kong Diyos, takot ko'y pawiin mo, damdamin ko'y tigib ng kalungkutan. Umaasa ang puso kong ito, aalalay ka sa hamon ng buhay. Likaan mo ako ng pusong bago at dalisay. Pawiin mo ang bawat takot at lumbay. Likaan mo ako ng pusong laging umaasa, upang sa buhay ko'y maluwalhati ka. Sa buhay ko, balot ng kadiliman,